Yun po ang atin pong pakinggan, ano po, yung sinasabi ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte kung bakit na Before I begin, hinamon niya ang Pangulo just like to mention BBM Attorney Harry Roque. na mag-resign. Asa man to siya? Pakinggan natin Kumusta, ang sir? kanyang Thank you for mga coming, sinasabi. And Attorney Tony Arellano. And Attorney Vic Rodriguez, sir. Magandang hapon sa inyo. Mr. June Evasco, Mr. Glenn Chong, and Congressman Isidro Ungab. Kong, may hapon diha. Good to see you. And everybody else who is here, I'm very happy to see you. And I'm very happy to know that we might share the same sentiments. So, actually, sa totoo lang, hindi ko alam if I'm the best person to point out sa mga sentimento ko. Kasi, first of all, nagsimula ito dahil sa quarrel between ang aking the Vice President and yung tinawag niya na tambaloslos. Diyan man yan nagsimula lahat kasi. But ayoko na dumaan doon sa kasi marami akong ayoko na dumaan doon sa whoever is around the President that's creating this chaos or letting this happen. So, ako, magsalita lang ako. I'll try to be objective as much as I can. Kasi mahirap eh. Duterte din ako. Kapatid ko yung may... you know what I mean. So, ako, Mayor Mangkodres Davao. I am the city mayor. Unang-una sa tanan, let's talk about crime. Okay? Yung time ng tatay ko, yung former president, si Rodrigo Duterte, meron man talagang clear na campaign against drugs and criminality. So, actually, na-anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities. Kasi nga, for 6 years, 6 na taon na sila, wala eh, di sila makalihok. And there are, syndicates and these people, wala man lang ibang alam, kundi krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So, paghila dito, kasi si PRD nga, very strict on these matters, pag naog niya, pagbaba niya, pagbuhi ato, labyog, it's like a rubber band. Hapak na sa pikas. So, wala na si PRD karon, balik ang droga. Makita man ninyo, in less than a year, makita ninyo, mga pulis na kayuniforme na asa Senado, unsay isyo, sila'y gadula o droga. And what does this tell us? Ano yung mangguna? Presidente kay, moderitso na lagi ko, di na kumuagi nga si Tambaloslos, ingani, o kana si yang asawa, si Lisa Marcos. Kinaan naman, nandito na tayo lahat eh. Di na ko moderitso ka, I will, diretso na ko. Unsa pa man di ay, atik-atik pa ta nga, tambalos-los atong pasanginlan, si Juan, Lisa Marcos, Kailangan kung unsa, kung suda ning, may mga tagawag din no, natin mga bisita, so I need to
talk in Tagalog ba? Kailangan may pronouncement ka talaga. Kung ano yung nangyari, the previous administration that was successful, ang imuha na your responsibility nga ikaw yung nagpalit, you have to keep that up. Nakita na to, wala. Karon, kung wala, o katong mga bad elements, o kaning mga utang, wala, gyud. Di balik gyud. Buta ko ako, ha? Kung ako, durugista ko, drug lord ko, pila ka bilyon na wala, 6 years, putang ina, lugi na ko. Dili na ko makapaskwila sa akong mga kuwan sa laing nasod, putang ina. Wala, mubalik yun na kay mubawi, na negosyo na nila eh. Ako ba yung pasangin lang na ni Mudagan kong Indonesia pagkahuman ani. Dito ko magtago. Putang ina ni. Tinuod man na akong ginaingon. Tinuod man na. Mao bitaw dire. Ay na lang mo pangutana pero putang ina. Nga isa pa, okay. Let's move on. Klaro man na, no? Those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga manggod, para ana, and activities of the like, pag naana sa gubot yun na imong lugar. Gubot yun na. Kumuingon ang mga tao, kaning mga di gusto mo dula og patas, ayaw maglaro ng patas ba? Siyempre, then everybody will think that it's okay. Dili man mo badlongon, kinanglan mo badlongon mo imong ay putang ina. O karon. Okay, moving on. Kani medyo this is about Davao City. Naman we have big ticket projects. So we have, meron kami nitong modernization of Transpo, which is the bus system, and the waste to energy. That is what we want for Davao. And we cannot fund it. Kaya medyo expensive yun eh. The national government lang talaga yung may kaya dyan. But anyway, I have to cut the long story short because I cannot elaborate on this kasi medyo Davao to eh. We're talking about how it's, But anyway. May instability kasi ngayon. So, Congress, ito, yung Vice President, ngayon, Senate, sila hindi na nagkakasundo. So, unsa man eh. You have kung executive ba, daghan man ta, some of you here might be executives, and or some executives on how they handle things. You have every opportunity, power, and authority to fix what is broken. Kung unsay kinang lag-repair, pwede man na nimo ayuhon. Well, naatay separation of powers. Na executive, na legislative, na judiciary. Pero, unsa may pulos anang hierarchy na to. Kaya na magitay, number 1, presidente, number 2, vice president. Unya karon, maunang, moderitso ko sayaha kay di na lang yun mo tarungon. Di mo na lang talaga ayusin. And this has been going for a year. Nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive ka, ambot, tulog ka, o wala ko kabalo. Kamu ba? Puta.
Ako okay ra. Ngano man para man istong nasod. Bagoy labot. Dili, putang in. Wa gyud ba? Yung sa Binisaya pa, wa gyud. Wala talaga. Wa gyud. Anak manggod na. Kung ikaw gani, motongtong kag usa ka posisyon, unya, mas naglabaw, ay sorry ha, sa mga Tagalog, subtitles na lang na ninyo. Mas naglabaw ang imuhang gugma sa imong kaugalingon kaysa sa imong nasod, ing anig hitabo. Kani, kabalo mo unsay pinakasakit gyud para sa ko as the local executive of Davao City, ano mong LGU. Ako I am 36 years old. 36 anyos ko. Then lumaki ako dito sa Davao, no? Born and raised gyud ko diri sa Davao. Mula nung pinanganak ako hanggang until 2 years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Karon, sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo? Kinsay ni Antos matog og bukid. No, mosaka og bukid kay para to keep peace and order. Ang pulis ug sundalo nga dugay nag-antos ang mga lugar diha. Unya karon kay tungod naalang mo'y ambot unsa man gyud problema ninyo sa Vice Presidente, wa ko kay baw. Tanan kalaban atong niaging administrasyon, lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon, inyong ginakauban. Mao na inyong ginabuhat. For I do not know what fucking reason yun and for what necessity. Tangina. Kaya karon ang nag-antos, kami, mga taga Davao, kato mga probinsya, nga tagapog NPA, nga dugay kaayo, kinawala naman unta na, kay para makahimo na ta, magamit na nato Toyota, wa na'y samok, gibalik na po na karon na ng peace talks nila. Ngano, mangutana ko nila, kini si BBM, ikay ni Sakag Bukid, sundalo ka, ikay polis nagbantay dito sa Pakibato o Marilog. Utangin nagisayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan, nag-antos. Mga natibo diya, giilad diya, gihimong NPA. Utang ina. Gisayunan mo, kay wala mo ni agi, anak. Malamang, ikaw matulog ka, nakay kutson, nakay unlan. It's easy for you. But what of those people who are there who are suffering? Patay giguan ba? Yawa ni. Ayaw, lagi. Tangina. Kaya ba mo, before ko ni Anne ba, before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko? Ana ba? Tangina, initan ko, Anne ba? Oh. Bitaw, ever since pagsugod na ako, nga pagkamayon na ako, di kay ko vocal because
36 years old ko, ako mga anak gagmay pa niya. Di na ko gusto nga they will miss their father ba. Pero sometimes di man good makaya good. We're talking about not only the city but the entire country. Putang ina mo sukol yun go. Musukol yun ta. Putang ina. Usa ginahulat na to. Kaya tungod lang ana, their need for self-preservation, you will create all of this. And who is responsible? Kinsa man? Oh, uban na tas Indonesia. Oh, dili na mingaw kay nana koy kadulag chikitsa dito tongits. Oh, ha, inom dayon ta. At least ako'y kauba, pag timanan ta ka. Oh, timanan ta ka. Pag initan ta, kitan doha dito, uban ta. Kapuya, no? Apoy ba? You know, ultimately the point is, naman gud ta, you know, the previous administration, mula, lisod ni paminawon so because I am a Duterte myself. But if you want to listen, then you are free to listen. Well, kay PRRD, o kamo, nga idol man kayo, ako po, idol kay nako kamahan. Pinakita niya naman na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Na pwede. If you only do it. Oh, ngaron, ang problema, naana ta dito, andun na tayo. Gina, bira na po pabalik yung asa ng tae, dito na po padulong sa tae. O say, putang ina. Because, tungod lang, because of politicking, anak, politika lagi perme. Mga bitaw na, yung Pasko Fiesta, yun, gusto na ako kasi kana, wala ko'y labot ko'y kaayo ng tambalos-los. Putang ina ng baboya na, sagpaong ko ng kitang ko na. Well, ako, nanaba naman po ko, pero native man nga litson. Crispy na ko ganit. Kato, komersal to na baboy. Kay, pula kay gaping, mga komersal na baboy. Ona, insurgency. Ona, because, that's all because they are the enemies of the previous administration. Ilang I do not know. Through the use of power, authority, and resources, which they have now. Anyway, about us foreign policy po. Na naman siguro nagstorya na earlier, but, you know, ang punot dulo niyan, he is endangering the lives of innocent Filipinos. Kana yung pagpapasok niya ng mga Amerikano dito, well, kaya kung magyera, well, at least ang Davao, kita mga taga Mindanao, iwit pa ta mabungkag, kaya sila man una sa taas. Oh, so dapat kayo talaga yung medyo mabalaka dyan. Yung mga taga Luzon dito ngayon. Oh, kayo una, pagbumbahin yan ba? Oh, diba? It's basically just that. He is endangering your lives. Wala lagi, wa gyud. Mo gana wa gyud. Wa gyud. Karon, napanang ang katawanan nakakatawa nito nila ba? May presidente ka. Meron kang speaker. Drama ba? Drama. Kunwari, si Romualdez yung bad cop. Oh, niya, ang presidente good cop. Wala akong alam. Hindi ana-ana. Tangina. Saba di ay, presidente, magkakapalo, magkasinitabo. Dari, undanga di ay. Og natuog ra po siguro, basig. At least, nakadungog na ka, karon.
Yawaa, oy. Lagpas gagayo. Pero, kanisa, look at this. We are all here now. Kita tanan, ha? Some people from Luzon, some people from the Visayas, and, from other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaha. Kaya kung nagtarong pa na sa, wala ta diri karon. Okay ni. The next following statements will be, it will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. Mauna, kaya yan, we are unhappy. Oh, ngano, nabaday mo diri kay nalipay mo. Oh. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumanggo na. Kay giuna niya ilahang politika. Ilang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. So karon, imbes of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi na sa mga kabos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Unsa bagid apo tang ina. Una-una ko ba? Kung ako okay ra sa kuwag wala ko diri sa politika. Kira gyud kaayo. Ambot sa inaanak nila nga gusto gid nila 20 years. This is the exact template. Kadtong mapamang ko natawa to 1960s kana na plebiscite sila kaning People's Initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Maura yun na, walay ko andiya, in order for them to stay in power, to preserve themselves, ilang mga ambot sa mga gusto ng dato, naman ta kayo mga tawhanan eh. So, unya na ako, I have to reserve some of my, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi because we have a bigger rally. Pero, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, like if some country will accept me, for political asylum. I'm just letting everybody know kay lisod ni, unta, dawaton ko ninyo diya, takas na lang ko. Unsa ba? O, dagan na ta mag-inom, magsgasto na sa alak ron. Mr. President, kung wala kay gugma, o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ingani na, mag-andam dagdako nga barko nagyudtaan eh. May tagdawaton ta sa Indonesia, Malaysia, napay Vietnam, pili lang, ha? Butuhan na to, konsensus lang, asa ta manago.
So, I'll see you later. Thank you kayo. May hapon sa inyong tanan. Once again, palakpakan po natin Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayan, pakinggan nyo yung mga sinasabi ni Mayor Baste Duterte at yung dahilan kung bakit na talagang hinamon niya ang ating kasalukuyang Pangulong BBM para mag-resign. Hindi na siya dumaan pa na daanin pa doon kay House Speaker at iba pang mga opisyal. Diretso siya kay Pangulo dahil siya yung Pangulo at siya ang may kapangyarihan.